Samantala, Giwan Airport abala pa rin sa pagtanggap ng relief goods para sa mga naapektuhan ng bagyo. Ang detalye ng balita mula sa aming kasamang si Haji Camino, live mula sa Eastern Samar. Haji. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Marami pa ring mga chance passengers na nag-aabang sa may labas ng Giwan Airport na nagbabaka sakali na makakasakay sila ng C-130 ng Philippine Air Force at ng ilang mga aircrafts ng foreign volunteers patungo ng Maynila at Cebu upang pansamantalang makalimot sa bangungot na dala ng Bagyong Yolanda. Gayunpaman, iginiit ng mga otoridad na mas prioridad pa din nila ang pagdadala ng mga relief goods at mga personnel na tutulong sa mga biktima. Narito ang report. Patuloy sa paglipad at paglapag ang mga aeroplanong ito sa Giwan Airport dito sa Eastern Samar. Abala sila sa pagdala ng mga relief goods at mga personnel na tutulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa naturang lalawigan. Dahil wala pang kuryente sa paliparan at ilaw sa runway, iilan lamang ang mga aeroplano at choppers na pwedeng makalapag sa Giwan. Nariyan ang aircrafts ng US Marines, New Zealand at iba pang bansa at ang C-130 ng Philippine Air Force. Wala pang commercial flights na direkta dito. Lahat po ng mga eroplano mula sa US at sa Philippine Air Force na dumadaong o yung naglaland dito sa Giwan Airport, ang prioridad po nila ay pagsak ng relief goods para sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Yolanda dito po sa Eastern Samar. Maliban po dyan, meron din pong mga medical teams at iba pang mga otoridad na sakay ng mga C-130 at eroplano po na yan na magsisilbi po dito sa Eastern Samar. Ngayon, meron pong mga chance passengers dito po sa labas ng airport na naghihintay. Chance passengers po patungo ng Cebu at ng lungsod ng Maynila. Pero meron pong manifesto yung mga otoridad kung saan kailangang magpalista at first come first serve muna ang ating mga kababayan na gustong umalis ng Eastern Samar. Nakausap namin ang team leader ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na si Remigio Renyola at ipinaliwanag niya sa amin ang sistema ng distribution kapag dumadating ang mga relief goods. Bali dito sa Operation Center, meron tayong ibang-ibang items na ibinababa. Actually, they're coming from different organizations like WFP, another NGO na gustong tumulong dun sa mga naging biktima ng Yolanda. Kami naman dito sa Operation Center, bali 5 kaming team na nag-a-assist dun sa incoming at sa outgoing ng mga food packs. Yesterday, bali nakadistribute kami ng about 1,500 sacks of rice sa 13 municipalities na cover na naapektuhan ng Bagyong Yolanda. So now, maraming dumarating na mga items galing din sa iba't ibang organization at pinoprogram namin para rin may marong second round, third round of distribution doon sa mga municipality. Ano po ang pinaka-role ng airport po, especially pagdating sa relief operations? Ito po ba yung sa distribution? Paano po yung role po? Actually, sila yung doon sa Philippine Air Force. Actually, sila doon sa pag-transport, doon sa mga plane nila, including yung American team na Air Force. Din yung Philippine Air Force naman, chopper nila yung ginagamit. At pagdating sa baba, sila yung nag-escort doon sa pag-distribute sa mga relief goods sa different municipality. Including na yung island barangay sa Giwan na based sa aming nakuhang information, hindi pa na bibigyan ng mga relief goods. Okay, last question na naman po. Yung distribution naman po, paano po yung sistema ng distribution ng relief goods sa mga municipalities? Yung system na ini-employ namin is una, dapat determine yung mga number of affected families. Then, yung mga available na binabagsak dito sa Operation Center, ina-identify namin yung mga municipality at the same time yung special na barangay sa Giwan na mga island para din mabigyan doon sa mga food packs na ibinibigay nila. At the same time yung rice, yung sacks of rice na ibinibigay din natin. So yun. Thank you.
salamat po. Maraming chance passengers ang nagbabakasakaling makalipad patungo ng Cebu at Maynila. At dahil limitado lamang ang oras ng paglipad at kung minsan ay wala pa, ganito lagi ang eksena. Mahaba ang pila. Lahat gustong makaalis at pansamantalang makalimutan ang bangungot na dala ng bagyong Yolanda. Nakakalat ang mga tauhan ng Philippine National Police, Army at Air Force kung kaya't maayos ang sistema ng pagpapasakay. At dahil prioridad pa din ang mga relief goods at personnel para makatulong sa mga biktima ni otoridad na walang katiyakang lahat ay mapapasakay nila ng eroplano. Mula dito sa Giwan, Eastern Samar, kasama sina Jovit Dizon at Alan Rubin, para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio, sama-sama sa pagbangon. Alam mo, Kirby, bagamat mahaba pa rin yung pila doon sa may labas ng Giwan Airport, ay meron namang mga ilang hindi pa rin nakakasakay hanggang sa ngayon na umuuwi na lamang sa kanilang mga tahanan. At dito nga kasi sa bayan ng Giwan, Kirby, ay unti-unti nang sumisigla yung kabuhayan o yung komersyo o yung pinagkakakitaan ng ating mga kababayan. Kaya naman hindi na nila kailangan pang lumisan pa dito sa kanilang bayang Sinilangan. Live mula dito sa Giwan sa Eastern Samar sa tulong ng RTVM at kasama pa din sina Jovit Dizon at Alan Rubin para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Caaminio.